Hi everyone, welcome to MCC streaming right here in Science City of Muñoz. We are full pack right here at the Majestic Christ Church, and glory to God because we are at MGCQ. Everybody is ready and willing and excited to really join hearts, praying to God, worshiping, and it is our Thanksgiving Day and also a Holy Communion Day. Join us as we partake of the words of the Lord right now. Let's all stand as we take a look at Jeremiah 19, starting verse 1 to 2. Inutusan ako ni Yahweh na bumili ng isang banga. Pagkatapos, inutusan rin niya akong tumawag ng ilang matatandang pinuno sa bayan at ilang nakatatandang saserdote. At isama sila sa libis ng Ben Hinnom sa makalabas ng pintuan ng magpapalayo. Doon ko ipahahayag ang mensaheng ibibigay niya sa akin. Pagpalain ng Diyos ang mga salitang ito sa atin pong puso. This is our third series of the theme, The Good Life. Perhaps you already understand what it means to have a good life. It's not according to your good life. Today, at least two things are at stake. Number one, that the good life has God's instructions. Natutuwa po ba kayo pag nauutusan? Si Jeremiah po, excited. 2 beses binanggit niya, sabi niya, inutusan ako ni Yahweh. Isa sa mga nagpapalokso ng damdamin, ng saya. Every believer is passionate to receive instructions from God. Ganun po ba kayo? Ay, antindi ho nun sapagkat araw-araw inaabangan po sa devotions, ano sasabihin sa akin ni Lord? What is my assignment? Because without it, ay, ang lungkot po ng buhay, parang bitin, hindi mo maintindihan. And so each one must be able to testify, I want to receive God's word. I want to retain God's instructions. I want to reflect God's character in me. That's where you find joy. Ang instruction po sa kanya, ganito. Ipinasasabi ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, dudurugin ko ang lungsod na ito, at ang mga naninirahan doon, gaya ng ginawa mo sa banga, ito'y hindi na muling mabubuo. Pinabili po siya ng banga, kumuha siya, at pagkatapos dinurog niya sa harapan ng mga saserdote at ng mga namumuno. Pambihirang utos po yun. Kaya niyo bang gawin yun sa harapan ni Gob, sa harapan ni Digong, na wawasakin niyo ang isang banga at pagkatapos sasabihin niyo, ganito ang mangyayari sa Pilipinas pag hindi nagsisi. There are instructions that are very difficult. Pero bakit hindi? Alang namang susunod lang tayo sa Diyos pagka madali ang bilin. Sa Bible po, ang dami pong mga inutusan ng Diyos. Dito po sa magkakasunod na serye natin, ang una po si Isaiah, di ba? Si Isaiah po, pinokus niya ang kanyang pangangaral, inutusan siya ng Diyos upang maisip ng mga Israelita, may papel sila sa buong mundo. Hindi sila basta-basta chosen nation lang para magpasarap. Meron po silang gampanin and they would have to enjoy this task, and people are proselyted if they wanted to become a believer of Yahweh. Pagkatapos po, siya rin po ang nag-predict na maaayos muli, mapapatawad ang kanilang mga kasalanan, at pagkatapos they will be reunited with Israel. At ito po yung nakikita niyong slide, magkakaroon muli sila ng bansa because they will be thrown away as exile. Ang ganda po sa prophecies na Isaiah, sila po ay huhusgahan, itatapon, ngunit mababalik muli. Ngunit ngayon, meron na namang inutusan, ang pangalan po, Jeremias. Ang tawag po sa kanya, the weeping prophet. Sapagkat maya-maya po siya, meron po siyang complaint, pinaramdam niya sa Diyos na siya ay nahihirapan. Sa mga utos ni Yahweh, talaga, masyado pong
nanganib ang kanyang buhay. Siya po, ang tawag po sa kanya, he is a preaching prophet also, pero ang kanya pong assignment, Israel. Kung nalilito po kayo, ang Israel po nahati sa dalawa. Yung Huda is called the Southern Kingdom, and then ito pong teritoryo naman ni Jeremiah ay yung Northern Kingdom, yung Israel po. Ano po ang kanyang papel? Sabihin na mali yung Diyos na sinasamba nyo. And you have false prophets as well. At kinundi na po niya ang pagsamba nila, kaya hinampas niya ang banga, nadurog yun sa harapan ng mga tao at sabi, this would be your future. It's a difficult assignment when you're preaching against the comfort of many leaders or even the rich. But he summons them to turn around. Repentance is very important. Nasabihan niyo na ba si lolo, si lola, si nanay, nay, mali ang paninigarilyo, nay, tay, dapat po may time kayo sa kanya, dapat po pag nagbe-birthday hindi naglalasingan, dapat ang virginity hindi basta-basta sinusuko. You have to give instructions to people and tell them to turn around. Ang intention po talaga ng aklat ni Jeremiah, ano po? Nasa chapter 19 na po tayo, pero ang totoo, pinabuo ng Diyos sa kanyang aklat na ito, nung nando na po sila, naitapo na sila at pinaparusahan na sa Babylon. At sinabi sa kanila ng Panginoong Diyos, ito ang dahilan, ang inyong pagpili ng ibang mga Diyos, ang dahilan ba't kayo nawala sa inyong teritoryo. Matapos po yung aklat na yun ni Jeremiah, sumulat pa siya ng isang aklat. Ang pangalaman po ay Lamentasyon. Ibig sabihin pa lang nun ay panaghoy, iyakan. Ang nadinig po kasi sa Israel, nung sila ay hindi na makapagsamba. Bakit? They're in a foreign land. They're in Babylon. No messages from Yahweh, no prophets from the Lord. At dahil po ron, they commemorate the destructions of the city of Jerusalem year by year. Rather than the foundation day, the destruction. You don't want that to happen in your city. Ayaw nyo pong mangyari yan. Sineselebrate nyo yung pagkakasunog ng kumpanya, pagkawasak ng inyong bahay. Because there are people who celebrates their divorce, the destruction of their relationships. Ang ganda po kapag ang sineselebrate nyo. Yung iba po, hindi lang mansari, yung po wixery. Kasi po, they're really enjoying their relationship. And so, today, gusto po ng Panginoon Diyos, sa panahon natin, ma-distinguish mabuti kung saan ka papaling, sa Diyos bang buhay o dun sa mga Diyos-Diyos ang naglipana sa paligid. In advance po ni John sa atin, sa Aklat ng Pahayag, sa chapter 13, verse 8, ang mangyayari sa hinaharap. Sabi po niya, sasamba sa halimaw ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. What a prediction! Imagine po, sinigurado na po ni John na pagdating ng huling panahon, lahat ng mga tao would not have any second thought. Sasabihin nila, the Antichrist is the true prophet and there will be a false God that would be declared as true God. And everybody, sabi po ni John, everyone will bow down and worship not Jesus, but the beast. Pero, meron po siyang dinistinguish, sabi niya, maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Is that you? Are you the one who received Jesus Christ into your hearts? Dapat po ngayon pa lang nagde-develop na tayo ng conviction sa ating puso. Ano? Maglilingkod ako sa Kanya ng mataginting, magpupuri ako, gigising ako madaling araw, sasamba ako sa Kanya. Just like this morning, we had a dawn watch. And great people are praying to the Lord na sana patuloy tayong iligtas sa pandemya. Pero paano kapag mahirap nang sumunod? Alam niyo po ba, God is unstoppable in MCC. God is unstoppable here in Zion City of Muñoz. Why? Because the reports I receive every day, minsan hindi ko na po inuutusan, mga youth, they discovered themselves teaching, gathering people,
praying together. Yung iba po, araw-araw nananalangin. Ang ganda ng mga report na ito. Sa ngayon, hindi pa tayo pinapakialaman. Pero ang tanong ko po ito, why would God instruct believers about His Word? Ito po ang una sa lahat. God sends you to a darkened world. Nalaman niyo na po ba ang estado? Na-survey niyo po ba ang estado ng inyong mga classmates, office mates, neighbors, relatives? Sa dami po ng pinapanood nating nakakatakot, their hearts are darkened. Ito pong nasa larawan na ito. Report po yan na tinanggap ko na yung isang bata sa kanyang tinuturuan, nakagat po ng aso, namatay. And so that the family is so grieved. Hindi nila alam bakit ang isang bata na punong-puno ng pag-asa kailangang mapahamak at makitil ang buhay ng napakaaga. And so people can think twice about God today. And so you can be sent by God. Abangan niyo po, ito pong mga youth na to, pinadala sila ng Panginoon Diyos to encourage and warm the hearts of the family. Are you ready? Are you ready to be sent? Mangyayari lang po yun kapag ka ikaw nagdi-devotion every day. Why would God instruct believers about His words? Because God sends you to a disobedient world. Ang mundo pong ito, may mga lihim na mga pagsalangsang. You do not know what's happening to your child, to your brother, to your friend, kung ano ang kanyang mga maitim na balak. And so when God sends you, you put into a halt. Yun pong plano nila na mang-rape, magnakaw, magtanan, magrebelde, magsalita ng masama sa magulang. You can be a blessing to your neighbor if you're loaded with God's Word. Ito po dito sa picture na pinapakita ko sa inyo, sinusugo po yung mga youth to other barangays, other cities, in order to be an inspiration to other young people. And then Jeremiah gave this stunning remark. Hindi po, sabi niya, nagtayo sila ng mga altar. Isa po sa kasalanan ng Israel, kaya sila pinalayas ng Diyos sa lupang pangako. Nagtayo sila ng mga altar upang doon ialay ang kanilang mga anak bilang bilang handog. Kailan may wika ng Diyos, hindi ko iniutos o inisip man lamang na gawin nila ito. Ano po ang mga bagong altar na tinatayo ng mga magulang? Sitting pretty. They can afford everything. A laptop, a cell phone, an iPad will be set before their children. And they will be very satisfied. Tahimik yung anak ko, hindi lumalabas ng bahay, they stay home. And yet, the child is worshiping Baal. Look at these pictures. Satisfied, enjoying the good life. Really? Is that the good life? Pag-isipan niyo po mabuti, baka po yung karangyaan, kariwasan is providing an altar to the next generation. Watch out. Warn yourself. Ang pangatlo po, bakit tayo ini-instruct ng Diyos? Because God sends you to a cheating generation, a deceptive leadership. Alam niyo po kung sinong pinatawag ng Diyos? Sabi niya kay Jeremiah, inuutusan kita, summon the leaders, summon the priests. Who are those? The religious leaders, the political leaders. Do you have that influence? When people talk, would the political leaders listen? When the born-again believers speak, would that be prophetic so that people will really be attentive? Something to think about. Di po ba? Pinatawag po yung mga pinuno sa bayan at mga ilang nakakatandang saserdote. Alam niyo po ba kung bakit very deceptive ang mundo ngayon? Ang number one concern sa mundo ngayon, reputasyon. Reputation is different from character. Alam niyo po ba ang kaibahan? Sa reputasyon po, I make up things para siguraduhin magandang dating. Ang tinitingnan po dyan, panlabas. Pinuna po ni Jesus yan.
yung pong paglilimos sa kalsada, pagpananalangin ng mahaba, at yung mukha ay hindi maipinta, parang banal, that's your reputation. But the most important thing is, hey, the inside, the inner quality, that's your character. Sa mga Facebook po ngayon, tinitingnan yung popularity niya. Tinalbugan ko ba sila sa aking inihanda, sa aking pinuntahan, sa aking binili? At ang tinitingnan, number of likes. And so today, image construction has become most wanted rather than genuine character that only God sees. Ang reputation po, pantao, pampa-impress. Character is what God pursues. Alin po ang meron po tayo sa dalawa? Baka po puro panlabas lang. May nadinig po akong isang leader, sinabi po ng ganito, iningatan ko ang aking reputasyon. Ay, nako po. Kaya hindi po pwedeng mapulaan, makipagmurahan sa kalsada. I tell you, you are an influencer. Pinatawag po sino? Mga saserdote, spiritual leaders po yan. Political leaders. Sila po yung mga katandaan sa Israel nung araw. Tulad po ng mga posporong yon, isa lang ang sindihan mo, shoo! It will follow through. Tuloy-tuloy na po yan. Ha? Alam niyo po ba, ang ganda ng mga pangako ng Diyos sa atin? Sa instruction po niya, if we will fully obey, He will prosper you. You don't need to do something illegal to prosper. Pwede po bang ipagbilin din to sa mga kadalagahan ngayon? Don't surrender your virginity just to get a boyfriend, just to get a husband. Don't do that. Kasi po, may instruction po ang Diyos. Pwede po bang ipagbilin din po ito? Karamihan sa mga tao, double identity. Ang ganda-ganda ng kanyang reputasyon as a religious person. Pag nag-FB, ito po ang bilin ni Apostol Pablo. Let no corrupt word proceed out of your mouth. No evil shall be heard from your lips. Ang sa Grego po, yung blepo, meaning, doon po kinuha yung salita nating to blaspheme, to speak against. Do not speak against God. Do not speak against leaders of the land. Minsan po sa FB, ganun po, di ba? Ang dami pong trash talk. Can I say this? No negative comment in FB. No double identity. Can you remember that? Can you comment on that? No negative comment, no trash talk in FB because I have only one identity. That's the fear of the Lord. Amen? Now, ang tanong ko po ito, no? Ang barkada mo ba ay nagpapalalim sa iyo kay Kristo? Nagbibigay ng tamang karakter? O isa ka sa binabantayan ng Diyos kasi napapahama ka dahil sa mga kasama mo araw-araw? Yung bang kumpanya mo? Yung iyong bang kasintahan ay nagbibigay sa iyo ng apoy kay Kristo? Kung ang sagot niyo po riyan, puro hindi, nanganganib po kayo, cut off the relationship. Ang pangalawa po na gusto kong pansinin nyo rin sa talata natin sa Jeremiah 19. Number 1, the good life has God's instructions. Ang pangalawa po, the good life has God's intervention. Pumapasok po ang Diyos pala sa buhay. Pero, ba't naman niya gagawin yun kung marumi ka? Ang gusto po ng Panginoon Diyos, magpalinis tayo sa Kanya. With all the negative comments in Jeremiah 19, sabi niya, abangan niyo to, babasagin kayo ng Diyos, doom is coming. A nation from the north, like a boiling pot, will come to destroy you. And yet, ang dami po mga pangako rin sa Jeremiah, na ang dami pong mga nagke-claim po nito against the backdrop of repentance. Dapat po mauna yun. I receive God's instruction, now I can receive God's intervention. Amen? Put that in that order. Now, yung po mga pangako ng Diyos, hindi po basta-basta kine-claim yan for security or comfort. Meron po kasing plano si Lord. Say that with me, God's plan. Amen? Yung plano po niya, hindi po temporal. Ito po, pangmatagalan po siya. Magaling po ang Diyos sa long-range plan.
Ang process po ganito. I have sinned, I will repent, I will submit myself back to God's plan, and then I will recover. Ganito pa rin po ba kayo mag-pray? Sana naman matapos na itong pandemya, umalis na. In Jesus' name, umalis na ang pandemic na ito. It's a shortcut. Instant coffee, instant milk. Just like that. Sabi po ng Panginoon, I will bring Judah and Israel back from captivity, will rebuild them as they were before. What a plan! Ibabalik ang lahat sa dati. Pero kailangan, hindi magic, dadaan tayo sa pagbabalik loob sa Kanya. And so, inspirations are from Jeremiah also. Look at this from Jeremiah 29. Sabi po niya, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Today, we can claim that also. If we are part of the kingdom of God, then there is hope in Him. Yun po. And there is another verse. Sabi po ng Panginoon Diyos, kung mananalangin kayo sa akin, tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Have you ever asked God not to relieve you from grief and pain, but that God will download to you His divine plan, His program, so that you will be aligned into His purposes. Ganon po dapat mag-isip. Hindi yung parang gusto mong isahin si Lord, hihilingin ko nga sa Kanya to. Baka sakali. Pag hindi nag-workout, pupunta ako sa iba't mga relihiyon. And so, let me ask you this question again. What are you telling God today? Have you changed your prayer request? Because there are ways that will change your life. Gusto kong ikwento sa inyo itong si DOJ Secretary Minardo Galvez. Nag-appeal po siya sa mga simbahan. Nung mabasa ko po ito, tuwan-tuwa po ako. Sabi po niya, nananawagan si DOJ Secretary Minardo Guevara. Okay? At IATF Chief Implementer Carlito Galvez. Sa mga simbahan at kanino pa? At mga spiritual leaders na palakasin ang loob at magbigay ng pag-asa sa mga Pilipino. Ito ay sa kabila ng dumarami umanong bilang ng suicide cases sa gitna ng COVID-19 pandemic. Thank you very much for that appeal. Kaya po naman, after 2 weeks ng GCQ, we're back. Pero alam niyo po ba, the church really did not close. Because only the building was closed. But the true church, the people of God are sensitive to the neighborhood. Sino nagugutom, sinong kapos, sinong nalulungkot, sinong nangangailangan. Alam niyo po ba na itong week na to, kararating ko po ng bahay, tumanggap ako ng tawag mula sa isang kaibigan at wika niya, naalala ko ang iyong asawa, she is a professional counselor, maybe she can be of help. Kasi po, meron pong isang bata na estudyante nila dati, nagbikti, nagpatingwakal. Ngunit nakita ng bunsong kapatid ang wakas ng kanyang buhay. And the child was in shock. At dahil po dyan, ang pangamba ni Secretary Galvez ay dapat pong tugunan. Hindi lang po religious leaders tulad ng pastor at mga pare. Dapat po, ang isang ordinaryong mananampalataya, punuin niya ng salita ng Diyos ang kanyang buhay, tanggapin niya ang biyaya so that he can minister and touch others. He can bless people. Minsan po, tahimik lang ang isang tao sa kanyang silid, sa kanyang sala, pero naninimdim. Be ready to reach out right away. And so my joy should be the light to others. My good life is to be a blessing, a conduit of God's resources to many people. Meron pong isang aklat
9 worlds to win. Sa Tagalog po, may mundong naghihintay. Kinuwento po niya, sino yun? Mga merong disability, mga mahihirap, mga iba-ibang mga kultura, iba't ibang mga relihiyon, may edukador, mga siyentista, are waiting for us to speak up what is received in our hearts joyfully. And so po, pwede ba, kung nung araw merong isang bituin, nagningning, ngayon po, hindi na po palayok na babasagin. Ang binasag po sa panahong ito ay ang Panginoong Jesucristo. He was broken for us. And so, siya po ang ating bukang bibig. Sabi po ni Apostol Pablo, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Anong bang kwento mo? Yumaman ka ba? Honor ka ba sa school? Meron ka bang maraming diploma? We're not interested. The world is not interested. Kung hindi si Kristo Jesus ang kinukwento namin bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Step out of your house. Get out. Text your friend. Call neighborhood and say, I have a story to tell. Ang ganda po nitong slide na ito. Isa pong bahay, gagawin natin to, dapat gayahin. Every home will light a lantern, a Christmas light, a bright light, and put a note there. Jesus is our greatest hope. Speak God's word, print God's word, text God's word. Because you will have the anointing right now to be a blessing to many people. Ito pong pamilyang ito, gabi, yung bahay po nila, nagniningning, may parol as early as September. Can you do that? Bakit po? Dapat po magningning sa gabi. Pero ito pong mga batang ito, sa isang kalsada rito, ang pangalan Billy Javier, nagtuturo sa mga batang lansangan, wala pang ginagawa, October 5 pampasukan, magningning sa lansangan, parang bituin. Magningning sa kapitbahay. Magturo ng mga nanay. Parang joke po namin dyan, kung merong simbahay, merong simnanay. Magningning sa bahay mismo. Pwede bang ang sala mo, malaki man o maliit, magpapasok dito, hayaan mong magpagpag ka ng alikabok pagkatapos, hayaan mong maghugas ka ng maraming pinggan, magpamerienda, sapagkat ang isang host, medyo mabigat ang responsibilidad. Lalo na magtuturo ka pa. Ito po, ano po yan streaming, FB streaming. Every Sunday, people flock to a certain house to serve God's word. Instructions and God's intervention to touch the life of these children. Nagbabago pong buhay. Ang ganda po ng kwento ng mga kapitbahay. Sasabihin, yung mga batang yan, talagang nagbago nga. Magningning sa sala, magningning sa plaza, all places welcome the movement of God. Why? Tandaan po niyo ito, no? Bless people, speak prosperity, speak healing. In this Thanksgiving, ang isang pasasalamat natin sa Diyos, in 5 months' time, hindi tayo nagkasakit. We are coronavirus-free here in Science City of Muñoz. Pero, upang ipatotoo sa lahat ng mga tao, there is anointing for protection. And people covet that. Let me have that. And please, share readily. Pwede pa tayong humawak sa ating puso at manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. At sabihin natin sa Kanya mga katagang ito, Ama namin, kailangan ko ang iyong salita. Kailangan ko ang ilaw ng Kapaskuhan. Kailangan ko ang ilaw ni Jesus. Pumasok ka sa aking puso. Akayin mo akong talikuran ng aking kasalanan. At gamitin mo akong pagpapala. Inspirasyon sa aking mga kapitbahay at kaanak. Baguhin mo ako. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Hayaan mo na ang liwanag ni Kristo
ay pumasok sa akin at maibahagi ko rin sa iba. Thank you very much, Lord Jesus. Thank you for listening. We have regular viewers. Thank you because you're so faithful. Please pass this streaming to your friend. If this has touched you, it will surely touch others also. God richly bless you. Amen.